Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Lumunok ito. Pagkatapos ay tumalikod at tinungo ang pinto. Ilang hakbang din ang layo ng front door sa kinatatayuan nila. Sa loob ng mga sandaling tinatawid nito ang distansyang iyon, ay may pagkakataon pa siya na gumawa ng paraan para pigilan ito. Pero pinili niyang manahimik na lang. Sinikil niya ang mga kataga na guumalpas mula sa kanyang bibig. Those were the words that would probably make Clyde stay. But they were also the same words that would make her look stupid. Tuloy-tuloy ang paglakad nito. Ilang sandali lang ang lumipas ay nasa pinto na ito. Bumuka ang bibig niya pero muli niyang isinara iyon. Binuksan na ni Clyde ang pinto pero bago ito tuluyang lumabas doon ay nilingon siya nito. He was probably giving her a chance to stop him. It was a chance that she had no intention of taking. Huminga ito ng malalim. Kapag kuwan ay lumabas na ito ng bahay. Ilang sandali pang pinalipas niya bago niya hinayaang malaglag ang mga luhang kanina pa nagpapalabo sa kanyang mga mata. Now what? Ani Monique sa sarili nang makita niyang si Ira ang nagdo-doorbell. Isang araw pa lang ang nakalilipas mula namang galing sa bahay niya si Clyde. Halos hindi pa nga siya nakakabawi sa naturang pangyayari pero hayon at mukha may kakaharapin na naman siyang pakikipagtunggali. I know you're in there, sabi pa ng pinsan niya. She decided to face the music. Mas maigi siguro na harapin na niya ang dapat harapin at nang matapos na iyon, bago pa siya magbago ng pasya, ibinuksan na niya ang pinto. Tuloy, wika niya. Tumalima si Ira. I know you know why I'm here, sabi nito nang nasa sala na ito. Hindi ako manghuhula kaya hindi ko alam kung anong pakay mo. Aniyang hindi na napanigilan ang pagtitimpi. But you have an idea, right? Kailangan bang maghulaan pa tayo? Mas maganda yata kung sabihin mo na lang sa akin ng diretsyo, diba? You're angry, wika nito. Hindi, natutuwa ako. Tuwang-tuwa, hindi ba halata? Parang kay Joker ang ngiting pinasilay niya sa kanyang mga labi. Please don't be like that. Pahinuhod ng pinsan niya. Hindi ko naman ginustong saktan ka. But you just couldn't help it, could you? Hindi mo rin siguro matanggap na sa kaisa-isang pagkakataon sa buhay natin ay mas nakaangat ako sa paningin ng isang lalaki kaysa sa iyo. Monique, ay hindi mo kailangan mataranta, Ira. Sa ating dalawa, always and forever na ikaw ang mas magiging maganda, mas kaakit-akit, mas takaw pansin ng mga lalaki. Kasama na roon si Clyde. Kakailanganin na isang matinding milagro para maungusan kita sa larangan ng pagandahan. Kaya ako nagpunta ako rito para humingi ng paumanhin. I'm sorry, Monique, whether you believe me or not. I really am. Clyde is one attractive guy and you decided to simply forget there is another guy who is madly in love with you. Nagpasya ka na basta na lang isang tabi at baliwalain si Jansen. Well, guess what? I don't give a damn. Not anymore. I feel sorry for Jansen, but he's an adult. Masasaktan siguro siya, pero sigurado ako makaka-recover din siya. As for you, flirt with any other guy you want as many times as you want. I don't care. It's your life. It's your choice. Far be it for me to impose my outdated, old-fashioned, and old maidenhood-inducing values on you. Ngayon, sana ipagbigyan mo ako. Minsan ako makikiusap sa'yo. Ngayon lang. What do you want me to do? Tanong nito. I want you to leave. Nagulat ito. Talaga napakatindi ng galit mo sa akin. Kapag guwan ay sabi nito. Huwag ka mag-alala. Lilipas din ito. Kailangan ko lang ng kaunting panahon. What about Clyde? He's all yours. Pahayag niya. She did her best to sound as if she meant it. Yun ay kahit pa nga kabilang na yata ang mga katagang iyon sa mga pinakamasasakit na salitang kailangan niyang bitawan.
and the pain they caused was directed at her. But he's not. Don't say another word about him, please. Iyong-iyo na siya. Monique, please, Ira, just go. Halatang hindi nito gustong sundin ang sinabi niya, pero malamang na naisip nito na wala rin magandang ibubunga ang pagmamatigas nito, kaya nagpasa siya na ring umalis nito. Okay, anito. Kagaya noong si Clyde ang umalis, walang ginawa si Monique kundi tanawin lang ang paghakbang ng pinsan niya palayo ng bahay niya. Napalunok siya habang pinapanood ang paglayo ni Ira. Parang nahuhulaan na niya kung anong susunod na mangyayari. Ngayon nahantad na ang katotohanan, wala ng dahilan para itago pa ni Clyde at ng pinsan niya ang ugnayan ng mga ito. Naaawa siya kay Jansen. Natitiyak niya masasaktan ito. Pero wala na siya magagawa. She did her best. At least, she could tell him and, more importantly, herself that ganoon lang siguro talaga ang buhay. Bahagi na iyon ng sakit ng kalooban, lalo na kapag may kinalaman sa puso ang usapan. Nagpapasalamat si Monique at kahit paano ay nakatulong siya na nagdaang gabi. Matagal-tagal na ring hirap siyang makatulog. She felt so miserable. That was why, for once, she had a bit of good night's sleep. Gusto niyang isipin na senyales iyon na nagsisimula na siya makarecover sa sama ng loob na tinamo niya. Pero kahit magandang tulog niya, ay parang wala pa rin siya masyadong enerhiya. Hindi niya madama ang kahit katiting na kagustuhan niyang harapin ang isang panibagong umaga. Parang nga nangihimok siyang ipikit ulit ang mga mata niya. Pero kapag ginagawa niya iyon, nagising na ang diwa niya, ay imahe ni Clyde ang nagugumiit doon. Kagyat na bumangon siya bago pa siya atakihin na naman na matinding pangungulila sa lalaki. Mind over matter ang pinairal niya. Pinilit niya ang sarili na gawin ang mga bagay na kailangan para sa pang-araw-araw na pamumuhay. At habang ginagawa niya ang mga iyon, ay sinikap niya na huwag makapasok sa isip niya si Clyde. Napakahirap gawin iyon. Parang mas iyon pa nga ang nakakasaid na enerhiya niya kaysa sa mga pisikal na pinagagagawa niya. Thoughts of him were constantly trying to invade her consciousness. Kapag naaalala niya ito, ay hindi niya mapigilan ang pagbalot ng lungkot sa mga iyon. Kung minsan daw ay nakakabwisit ang magmahal at ng mga sandaling iyon lang niya napatunayan na totoo iyon, hindi niya mautusan ang kanyang puso kung sino ang dapat at hindi dapat mahalin iyon. Once the feeling was there, it was so darn hard to erase it. Parang ang hindi na iyon mabubura o kung mabubura man ay panahon na lamang ang makakapagsabi. Kahit anong pilit niya, ay hindi malang nababawasan ng pagmamahal na nadarama niya para kay Clyde. Kahit alam niya hindi ito karapat-dapat mahalin, ay hindi pa rin niya mapigilan ang pagbalong ng kanyang mga luha. Napaupo siya sa pinakamalapit na silya. Parang bigla ay naubusan siya ng enerhiya. She felt so down. Pakiramdam niya isang madilim na kuweba ang pinasukan niya at sa ngayon ay hindi niya makita ang liwanag na nasa kabilang dulo niyon. Biglang nagring ang telepono. Hindi na sana niya sasagutin iyon, pero mas minabuti na sigurong mawalang atensyon niya sa depresyon na kaamba na namang lumukob sa kanya. Monique, lalo yata kung madedepress, anang isip niya nang makilala niya ang tinig ni Ira sa kabilang linya. Yes, matamlay na sabi niya. Kumusta ka na? Ang tagal na natin hindi nagkakausap. I'm fine. Are you? Malaking kabastusan ba kung pagbabagsakan ko siya ng telepono? The thought entered her mind. Oo naman, fine ako. Are we okay now? Not by a long shot. Sure, may nabuti niyang isang tabi na ang galit niya rito. Hindi nito lubusang kasalanan kung nag-ilusyon siya at bumuo ng kung ano-anong pangarap na umiikot kay Clyde. Mas mainam na nga rin siguro na natuklasan niya ng mas maaga na pawang ilusyon lang ang mga iyon. Now, she could start the process of moving on. Kaya nagpasa siyang pakawalan na ang galit na nadarama pa rin niya sa kanyang pinsan. Talaga? Mukhang hindi kumbinsido si Ira sa sinabi niya. Siguro, inatunugan nito ang pag-aatubili niya. Oo naman, giit niya. Then, you won't mind if inihanda niya ang kanyang kalooban sa inaasahan niyang sakit na idudulot na ipapahayag nito. What would her cousin say? That she wouldn't mind if she was a bridesmaid
or a maid of honor to her wedding to Clyde? Lumunok siya para pigilan ang pag-iyak. If I what? Pinatatag niya ang tinig. Kaya mo yan? If I ask you to accompany me on a trip? Ha? Napakalayo niyon sa inaasahan niyang sasabihin nito. I'm going on a trip. Ayoko mag-isa. Baka mapikiusapan kita na samahan ako. Where are you going this time? Hindi niya napigilan ang mag-usisa. At saka, alam ba ni Jansen Jansen is not yet back in the country. I see. Nawala na rin siya ng balita sa kaibigan niya mula nang iwasan niya si Ira, kaya hindi pa niya alam kung anong mga pangyayari sa buhay ng lalaki. Bastang alam niya, wala pa rin ito sa bansa. What about Clyde? Halos hindi niya masabi ang pangalang iyon. Nagsisinga agad siya at nabanggit-banggit pa niya iyon. Gusto pa ba talaga niyang malaman ang estado ng relasyon nito at ni Ira? Masokista ba siya? He's not coming with me, ani Ira. That didn't tell her a lot. Kailangan niyang pigilan ang sarili para wag na mag-usisa pa. Sige na Monique, I want so badly to go on this trip, but it's not fun if I go alone. Samahan mo na ako. Sa pamamagitan man lang nito, baka sakaling makabawi ako sa atraso ko sa iyo. Ira kasi, please, if you and I are really okay, then you would come with me. Hindi naman sa, just this one last time. I won't ask any more favors from you after this. I promise. Ang pagsama rito, ang pinakahuling bagay na gusto niyang gawin, pero parang ang hirap ding tumanggi. Saan ka ba kasi pupunta? At gaano katagal ang sinasabi mong trip na iyan? Kapag kuwan, tanong niya. Just a couple of days. Sige na Monique, surely you could spare me 2 days of your time. Please. Nabingi na siya sa kakaplis nito. Gusto rin niyang patunayan sa sarili na nagawa na nga niya lagpasan ng sama ng loob na dinulot sa kanya ng tagpong nasaksihan niya na kinatampukan nito at ng lalaking minahal niya. Minahal is the operative word, ani niya sa sarili. Minahal, past tense. Past tense? Talaga lang ha? Nanunuyang wika ng isang bahagi ng kanyang isip. Yes, past tense. Prove it. Itinirik niya ang kanyang mga mata. Di yata't may multiple personality disorder na siya. Kung hindi, bakit nakikipag-debate siya gayong wala naman siyang ka-debate kundi ang mismong sarili niya? Okay, fine. I'll go. Sabi na lang niya. Napailing-iling pa siya nang ma-realize ang sinabi. Really? Oh, thank you. I won't forget about this. Tuwang-tuwang bulalas ni Ira. You better not, because I won't let you. Biro niya. Nang marinig ni Monique ang tunog ng sasakyang huminto sa tapat ng bahay niya, ay binuhat na niya ang kanyang overnight bag. Yun ang araw ng pag-alis nila ni Ira. Ang usapan nila ay dadaanan siya nito. They would be going by car to a place her cousin mentioned. Hindi na siya masyado nag-urirat kung anong klaseng lugar ba iyon o kung bakit doon sila pupunta. Kilala na niya ang kanyang pinsan, kaya tiyak niya maganda ang pupuntahan nila at pagsasaya ang pakay nito roon. Lumabas siya ng pinto at lumulan sa sasakyan ng pinsan niya. They were soon on their way. Walang masyado imik si Ira habang bumabiyahe sila. Naninibago siya rito, pero naisip niyang mas mabuti na siguro manahimik muna sila pareho. Halata naman na pareho pa rin silang naiilang sa isa't isa. Kahit paano, nagkalamat din ang relasyon nilang magpinsan. Sanhin na nangyari sa kanila ni na Clyde. Monique felt a pain at the pit of her stomach when she remembered how the guy made her feel as if she was one special lady, the most special woman in his heart. Iyon pala ay si Ira pa rin ang babaeng iyon. Gusto ko lang ulitin ang paghingi sa iyo ng paumanhin, ani Ira, nang basagin itong katahimikan sa pagitan nila. Apology accepted. Siguro ay mas magandang kalimutan na lang natin ang nangyari. Aniya, sinulyapan siya nito. Have you? Forgotten it, I mean. I'm trying to get past it. Minabuti niyang sabihin na ang totoo kaysa magpaka-plastic pa siya. Sana'y makabawi ako sa iyo. Gusto ko magpaliwanag pero wag na lang. Are you sure you're okay with? Wag mo na lang alalahanin iyon. Nanahimik na naman ulit sila. Gusto mo? Naglabas ito ng isang bote ng juice drink mula sa maliit na cooler na nasa unahan niya. Sure. Inabot niya ang bote.
Tanggal na ang seal niyon kaya madaling nabuksan iyon. Uminom siya mula sa bote. Nakalahati niyang inumin dahil walang umiimik sa kanila at sanhi na rin marahil ng mahaba-habang panahon hindi siya nakakatulog ng maayos ay namigat ang mga talukap niya. Lie back and take a nap. Gigisingin na lang kita kapag nandoon na tayo sa pupuntahan natin. Ani Ira, you won't mind? Of course I won't. Go ahead. You're practically falling asleep with your eyes open. Hindi na siya tumanggi. Para kasi talagang sumasara na ang talukap niya. Inihimlay niya ang ulo niya sa headrest. Ilang sandali pa ay inagaw na ng antok ang diwa niya at tiningay iyon kung saan. She was on a roller coaster ride. Sumisigaw sila ni Ira habang paliko-liko at paakyat baba ang sinasakyan nila. The roller coaster slowed down as it crawled up to the highest point of the track. Halos hindi na umuusad iyon. Napuno naman antisipasyon ang puso niya dahil natatanaw na niya ang daang tatahakin na sinasakyan nila. And then without warning, the roller coaster plunged down the tracks. Parang lumabas mula sa dibdib niya ang puso niya, sanhin ng biglang pagbulusok. Mga ka-felisidad, saan kaya dadalhin ni Ira si Monique? Kaya naman, abangan!